mapagpalang araw sa ating lahat at lalong-lalo na sa ating buho sa asignaturang Filipino, BSL Phil 5, pagtuturo at pagtataya ng makungkasanayang pangwika na si Ginoong Dennis Bilugura. Ako nga po pala ang inyong lingkod na si Binibining Rhea Palagtiw na kasalukuyang nag-aaral ng Bachiller sa Sekundaryang Edukasyon, Medio sa Filipino sa Norsum Muginay Campus. Ngayong araw ay aking tatalakayin ang mga makungkasanayan. Alam niyo ba, ang pagtuturo at pagtataya ng makungkasanayang pangwika ay tumutukoy sa proseso ng pagkatuto at pagsusuri sa anim na pangunahing kasanayan sa wika, at ito ay ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, panunood, at pananaliksik. Ang pagtuturo ng makungkasanayan ay naglalayong tulungan ang mga mag-aaral na mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pag-unawa at paggamit ng wastong at iba't ibang konteksto. Ang pagtataya ng makungkasanayan ay tumutukoy sa pagsusuri ng mga kasanayan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng iba't ibang paraan tulad ng mga pagsulat, pagsusulit, proyekto, at obserbasyon. Ngayon ay ating alamin kung ano nga ba ang kahulugan ng makungkasanayan. Ang makungkasanayan ay ang mga kasanayan sa paglinang na tinatawag din natin na pagkatuto. Ito rin ang kasangkapan sa epektibong pagpapahayag ng kaisipan, saloobin, naisin, at damdamin ng isang mahalagang proseso sa pakikipagtalastasan. Sa madaling salita, ito ay kasangkapan upang maisakatuparan ang matagumpay na pakikipagtalastasan at paggamit ng wika. Ang mga makungkasanayan ay mahalaga. Mahalaga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero, paano kaya natin ito maisa sa buhay? Ngayon ay unahin nating tatalakayin ang makungkasanayang pakikinig. Ang makungkasanayang pakikinig, ito ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensoring pandinig at pag-iisip. Aktibo ito dahil nagbibigay daan ito sa isang tao na pag-isipan, tandaan, at inaalisa ang kahulugan at kaguluhan ng mga salitang kanyang napapakinggan. Ito rin ay pagtugong mental at pisikal sa mensaheng nais ipabatid ng tagapagdala ng mensahe. Ang sensoring pakikinig ay mananatiling bukas at gumagana kahit na tayo ay may ginagawa. At nakirinig natin ang mga tunog na nagsisilbing stimuli. Ang wave stimuli na ito ay tumaraan sa auditory nerve patungo sa utak. Ano nga ba ang kahalagahan ng pakikinig? Una ay, mahalaga ang pakikinig dahil ito ay isang mabilis at mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon kaysa sa tuwirang pagbasa. Ang pangalawa ay, ang pakikinig sa kapwa ay daan upang ang bawat isa ay magkakaunawaan at magkakaroon ng mabuting kalagayan. At ang pangatlo, sa pakikinig, kinakailangan ang iba yung konsentrasyon sa pag-unawa, pagtanda o pagunita sa nahihinig. Pero, paano kaya natin maisa sa buhay ang makungkasanayang pakikinig? Sa makungkasanayang pakikinig, maisa sa buhay natin ito sa pamamagitan ng paglaan ng oras para makinig sa iba. Kapag tayo ay nagipag-usap sa isang tao, iwasan natin ang naisipin ang ating sasabihin at talagang makinig sa sinasabi ng tao. Pangalawa ay pwede din tayong manood ng mga pelikula, palabas at documentaries, makinig sa mga podcast o audiobooks. Sa panonood ng pelikula, palabas at documentaries, nakakatulong ito sa pagpapaunlad ng ating
podcast o audiobooks, meron tayong iba't ibang paksa na maaaring mapili mula sa balita hanggang sa libangan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang makrong kasanayan at ito ay ang pagsasalita. Ang makrong kasanayang pagsasalita, ito ay kakayahan at kasanayan ng isang tao na maipahayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang nauunawaan ng kanyang kausap. Sa pag-uusap ng dalawa o higit pang bilang ng mga tao, ang nagsasalita at ang kinakausap ay isang mahalagang proseso sa pagkakaroon ng komunikasyon. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagsasalita? Ang kahalagahan ng pagsasalita ay importante dahil naipapaabot sa kausap ng ang kaisipan at damdaming niloob ng nagsasalita. Nagiging kasangkapan din sa pagkaunawaan ang mga tao. Tama naman, sa pamamagitan ng pagsasalita ay isahin ito sa kasangkapan upang magkaunawaan ang bawat tao at nakapag-aanyaya o nakiki-impluwensya sa saloobin ng nakikinig. Naibubulalas sa publiko ang opinyon at katwirang may kabuluhan sa kapakanang panlipunan upang magamit sa pagbuo ng mga patakaran at estratehiya sa pagpapatupad ng mga ito. Ngayon, paano kaya natin maisasabuhay ang makrong kasanayang pagsasalita? Maisasabuhay natin ang makrong kasanayan na ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga tao, sumali sa mga pag-uusap o debate, nagbigay ng mga presentasyon o speeches. Sa pakikipag-usap sa tao class ay magsimula tayo sa ating kaibigan at pamilya at unti-unting palawakin ang ating bilog ng pakikipag-usap at nakakatulong din ang pagsali sa mga pag-uusap at debate sa pagpapaunlad ng ating kasanayan sa pagpapahayag ng ating mga ideya. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikatlong makrong kasanayan. Ito ay ang pagbasa. Alam niyo ba na ang kahulugan at kahalagahan ng pagbasa ay isang interpretasyon ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipan. Pagpapakahulugan ito ng mga nakakatitik sa sagisag ng mga kaisipan at ang pagbasa ay pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng pagtugon ng damdamin at kaisipan sa titik at simbolong nakalimbag sa pahina. Ang pagbasa din class ay isa sa susi na malawak na kahunungan na tipon ang daigdig sa mahalagang o sa isang mahabang panahon. At alam niyo ba na ayon kay Arugante, ang pagbasa ay nakapagpapalawak ng pananaw at paniniwala sa buhay at nakakapagpapatatag sa tao na harapin ang mga di inaasang suliranin sa buhay. At ayon naman kay Thorndike na ang pagbasa ay hindi pagbibigay ng tanong lamang sa mga salitang binabasa kundi pangatwiran at pag-iisip. Yan ay ayon kay Thorndike na ang pagbabasa daw ay hindi nagbibigay ng tanong lamang sa mga salitang binabasa kundi pangangatwiran at pag-iisip. Ngayon ay ayon naman kay Tas, ang pagbasa ay nagbibigay ng impormasyon na nagiging daan sa kabatiran at kahunungan. At ito ay isang aliwan, kasiyahan, pakikipagsabalahan, paglutas ng mga suliranin, at nakapagdudulot ng iba't ibang karanasan sa buhay.
Ayon kay Tos na ang pagbasa ay nagbibigay ng impormasyon na naging daan sa kabatiran at karunungan. Dahil sa pamamagitan ng ating pagbabasa class ay meron tayong maraming impormasyon na nakukuha at kapag tayo din ay kung tinatawag natin na boring ay pwede nating idaan ang ating nararamdaman sa pagbabasa ng mga libro, ng mga magazine, mga tula, sanaysay at iba pa. Ngayon ay paano nga ba natin maisasabuhay ang magkukasanayang pagbabasa? Maisasabuhay natin ang magkukasanayan na ito sa pamamagitan ng pagbasa ng mga libro, magazine at artikulo, mag-browse sa internet at magbasa ng mga tula, kwento at sanaysay. Sa pagbasa class ay dapat piliin natin yung mga material na kung saan ay interesado tayo at huwag tayong matakot na magbasa ng mga bagong bagay. Kagaya din ng pag-browse sa internet, meron tayong iba't ibang uri ng impormasyon na makukuha natin mula online. At makukuha natin doon sa online ang mga balita or ang mga edukasyon. Sa pamamagitan doon ay meron tayong natutunan o marami tayong natutunan. At sa pamamagitan din ng pagbasa ng mga tula, sanaysay o kwento, nakakatulong din ito sa pagpapaunlad ng ating pag-unawa sa wika at panitikan. Naiintindihan niyo ba, class? Ngayon ay dumako na tayo sa magkungkasanayang pagsulat. Ang magkungkasanayang pagsulat, class, ay isang paraan upang ang kaisipan ng isang tao ay kanyang maipahayag sa pamamagitan ng mga simbolo. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag kung saan naiaayos ang iba't ibang ideya na pumasok sa ating isipan. Tama, sa pamamagitan ng pagsulat, class, ay maaari din natin maipahayag ang ating nararamdaman, kagaya lamang ng kapag tayo ay naiinig. Pwede tayong sumulat ng mga tula, sanaysay, at marami pang iba na kung saan doon natin na ipapahayag ang ating mga nararamdaman. At kung marunong tayong sumulat, makaangkat tayo sa iba dala na rin ang mahigpit na kompetisyon sa ngayon. Kagaya ng pagbasa ng mga nola ni Tanghiri. Kapag tayo ay nasa high school pa lamang ay binabasa natin yung mga nobela ni Dr. Salazar. Tapos sinasabihan tayo ng ating mga guro na gumawa tayo ng reaksyon papel. At sa pamamagitan dun ay naipamalas natin ang ating pagsulat sa pamamagitan ng paggawa ng reaksyon papel. At nakakasagot tayo sa mga pagsusulit ng kasanaysay, pagbigay ng tula, pagtala ng resulta ng mga eksperimentasyon, at paglikha ng mga papel, pananaliksik dahil ito ay bahagi ng pananaliksik. Sa daigdig ng edukasyon, kailangan sumulat tayo ng liham ng aplikasyon, paggawa ng balangkas, pangkaunlaran, gumawa ng anunsyo, umapila sa paglilikom ng pondo, sumagot sa pagkikipag-usap ng mga kliyente at marami pang iba. So sa pamamagitan ng pagsulat ay naipapahayag natin ang ating mga saloobin o ating nararamdaman sa pamamagitan ng pagsulat ng mga liham, aplikasyon, paggawa ng balangkas at marami pang iba. Doon natin na ipapakita ang ating nararamdaman, ang ating saloobin sa pamamagitan ng pagsulat. Ngayon ay paano kaya natin maisasabuhay ang
Magkungkasanayang pagsulat. Maisa sa buhay natin ang magkungkasanayan ito sa pamagitan ng pwede tayong sumulat ng mga journal entry o diary, pagsulat ng mga liham o email, at pagsulat ng mga salaysay, ulat o thesis. Nakakatulong ang mga ito sa pagpapaunlad ng ating kasanayan sa pagpapahayag ng ating mga ideya sa isang malinaw at maayos na paraan. At mapapahayag din natin ang ating saloobin at damdamin, at nakakatulong din ito sa pagpapaunlad ng ating kasanayan sa pagsasaliksik at pag-aayos ng impormasyon. Ngayon ay dumako naman tayo sa panglimang magkungkasanayan, at ito ay ang magkungkasanayang panunood. Ang magkungkasanayan na ito ay isang kakayahang pangkomunikasyon na umuunawa sa mga makikitang imahe sa kapaligiran ng isang tao. Ang panunood ay kakayahang unawain ang mga imaheng visual, kagaya ng visual images, at iugnay ang mga ito sa sinasalita o binabasang teksto. At kakayahan din sa panunood, ito ay may kakayahang makapagbigay ng kahulugan sa mga nakikitang imahe sa video, programa sa telebisyon, pelikula at iba pa. At ito ang panunood din, ito ay isang proseso ng pagmamasid ng manood sa palabas, video recording at iba pang visual media upang magkaroon ng mga pag-unawa sa mensahe o ideya na nais ipahatid nila. At sa pamamagitan ng panunood, class, ay mas nauunawaan natin ang isang bagay. Mas madali natin nauunawaan ang isang bagay kapag nakikita natin ito. Pag nakikita natin ang isang imahe, mas madali natin itong naunawaan o makuha kung ano ang ibig sabihin dahil nakikita natin ito at ginagamitan natin ang ating isip at ang ating mata. At alam niyo ba na mayroong iba't ibang uri ng panunood? Ang iba't ibang uri ng panunood, una ay ang diskriminatibo. Ito ay ang paggamit ng opinyon o prejudice sa panunuri. Ang ikalawa naman ay casual o panlibang. Ito ay informal na pamamaraan at hindi nagbibigay focus sa detalye. At ang ikatlo ay komprehensibo. Nagpapahalaga lamang sa mensahe at hindi sa ibang detalye. At ang pang-apat ay ang kritikal. Gumagamit ng pagbuo ng hinuha mula sa mga detalye upang makabuo ng ganap na pag-aanalisa o pagsusuri sa paksang napapanood. Ito ay ang ibang mga uri ng panunood, plus ang diskriminatibo, casual o panlibang, komprehensibo, at ang kritikal. Ang diskriminatibo ay ang paggamit ng opinyon, at ang casual o visual ay informal na paraan at hindi nagbibigay ng focus o detalye sa ibig sabihin na hindi niya binibigyan ng focus ang kanyang pinanood, gaya ng panonood ng mga pelikula. Ang tawag sa tao na hindi masyadong nag-focus sa kanyang pinanood, ang tawag doon ay casual o panlibang. At ang pangatlo ay komprehensibo. Ito ay nagpapahalaga lamang sa mensahe. At ang last naman ay ang kritikal. Gumagamit ng pagbubuo o hinuha mula sa detalye upang makabuo ng ganap na pag-aanalisa. Ngayon ay mayroon namang uri ng manunood. Ang uri ng manunood una ay ang eager beaver. Ang eager beaver, ito ay siya ang tagapanood na ngiti ng ngiti o tango ng tango habang nanonood, ngunit hindi matiyak ang pag-unawa. Ang tawag sa taong nanood tas ngiti ng ngiti o tango lang ng tango sa kanyang pinanood, tas hindi naman niya masyadong naintindihan ang kanyang pinanood,
class, ito ay siya ang tipo ng tagapanood na nauupo sa isang tahimik na sulok ng silid. Wala siyang tunay na intensyong manood. Sa salitang sleeper, mas naiintindihan natin ito. Ito ay isang uri ng taong manonood na tipo nauupo lang sa gilid o sa isang tahimik na lugar. Tas wala siyang pake sa kanyang, wala siyang intensyon sa kanyang pinanood. Tas antukin siya. Antukin ang tawag o sleeper, ang uri ng taong ito. At ang pangatlong uri ng manonood ay ang tiger. Ang tiger, ito ang tagapanood na laging handa magbigay ng reaksyon sa anumang nangyayari sa palabas upang sa bawat pagkakamali ay parang tigre siyang susugod at mananagpang. Ibig sabihin na kagaya lamang ng nagmanonood tayo ng isang pelikula, tas yung pelikula ay napaka-interesting. Diba? Kapag mas kung ganahan tayo kung gusto natin yung ating pinapanood ay mas na bibigyan natin ng focus o intensyon ang bagay na yun at parang tapos pag mayroong mga bagay doon na nakakagalit o nakakaano ng emosyon ay parang gusto na rin nating sugurin dahil naiinip tayo doon nagagalit tayo doon sa mga karakter na ating pinanood doon sa telebisyon. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang pangatlong uri ng manonood. Ito ang bewildered. Ang bewildered, ito ay siya ang tagapanood na kahit na anong pilit ay walang maiintindihan sa nakikita. Kapansin-pansin ang pagkunot ng kanyang noo o pagsimangot at anyong pagtataka o pagtatanong kung kawalan ng may sa kanyang napapanood. Ang bewildered class, ito ay yung uri ng tagapanood na kahit meron na siyang pinanood dyan sa kanyang harapan ay parang wala siyang naiintindihan o kumunot lang ang kanyang noo dahil hindi niya naiintindihan ang kanyang pinapanood. Yun ang tawag ang bewildered ang tawag sa uri ng taong manonood. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang panglimang uri ng manonood. Ito ay ang frowner or frowner. Ito ay uri ng manonood na bang lagi na lang may tanong at pagdududa. Nakikita sa kanyang mukha na siya ang kanyang panonood kundi isang pagkukunwari lamang sapagkat ang hinihintay lamang niya ay ang oportunidad na makapagtanong para makapa-impress. Yun ang tawag sa uri ng manonood na yan ay ang frowner. At ang panghuli naman ay ang forward watcher. Forward watcher, ito ang pinaka-epektibong tagapanood o nanonood siya gamit hindi lamang ang kanyang mata kundi maging ang kanyang utak. Lubos ang partisipasyon niya sa gawain. Ang forward watcher, ito yung siguro ito yung mga matatalino dahil kagaya naman na manonood ka ng knowledge TV or knowledge channel. Sa knowledge channel, diba kapag nanonood tayo ay ginagamit natin ang ating pinapagana natin ang ating utak upang maintindihan natin kung ano ang ipinapahiwatig o ano ang tinuturo, ano ang pinapakita sa video, diba? Yun ay forward watcher. Pero paano kaya natin
kaya natin maisasabuhay ang magkungkasanayang panunood? Maisasabuhay natin ang magkungkasanayang panunood sa pamamagitan ng maaari tayong manood ng mga pelikula, palabas at documentaries, panunood ng mga video sa internet, at panunood ng mga live na kaganapan. Sa pamamagitan ng mga ito, makakatulong ito sa pagpapaunlad ng ating pag-unawa sa wika at kultura. Kagaya ng panunood ng mga video sa internet, may iba't ibang paksa na maaari nating mapili mula sa edukasyon hanggang sa libangan. Nakakatulong din ito sa pagpapaunlad ng ating pag-unawa sa iba't ibang kultura at pananaw. Ngayon naman ay dumako na tayo sa panghuling magkungkasanayan. Ito ay ang pananaliksik. Pag sinasabi nating pananaliksik, ito ay pagtanggap ng mga karagdagang impormasyon o pagsasaliksik ng mga bagong impormasyon. Ang huling magkungkasanayan na pananaliksik ay maisasabuhay natin ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga eksperto o guro, pagbabasa ng mga artikulo, libro at website, paggamit ng mga database o search engine. Sa pagsasaliksik ay ang mga bagay na ito ay makakatulong sa atin sa pagkuha ng mas malalim na pag-unawa sa isang paksa. Tama. Kapag tayo sa pamamagitan ng ating pagsasaliksik ay mas nauunawaan natin, mas meron tayong makukuhang mas malawak na impormasyon tungkol sa mga ating mga iniisip. Kapag meron tayong mga hindi tayo mapakali sa ating naisip na sa bagay na yan ay nagsasaliksik tayo at upang meron tayong karagdagang kaalaman o meron tayong mas malalim na pag-unawa sa isang paksa. At sa pamamagitan ng pagsasaliksik ay nakakatulong din ito sa pagkolekta ng mga impormasyon at ideya. At sa paggamit ng database o search engine, ito ay nakakatulong sa paghanap ng mga karagdagang impormasyon. Kapag ginagamit natin sa isang halimbawa sa paggamit ng search engine ay yung Google. Sa Google, doon natin isi-search kung ano yung mga dapat nating malaman o ano yung mga impormasyon na dapat nating malaman. At sa pamamagitan nun ay nakakatulong yun sa paghanap ng mga karagdagang impormasyon sa atin. Kaya ang pananaliksik ay isang mahalaga din sa pagtuturo at pagtataya ng makungkasanayang wika. Kaya mahalaga na isasabuhay natin ang mga magkungkasanayan na ito dahil ginagamit natin ang mga ito upang dahan-dahan nating maintindihan ang ating paligid at dito rin nakasalalay ang tagumpay ng anumang propesyon sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang pagsasabuhay ng mga magkungkasanayan tulad ng pakikinig, pagsasalita, panunood, pagbasa, pagsulat at pananaliksik ay maaaring maging mas epektibo at kapanapanabik sa pamamagitan ng aktibong paggamit ng mga ito sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya dapat rin nating pahalagahan ang paggamit ng mga magkungkasanayan na ito upang mas epektibo ito at kapanapanabik sa paggamit natin sa araw-araw na pamumuhay. At lalo-lalo na rin mas importante ito sa mga magiging guro sa future dahil dito rin natin na ipapakita ang kahusayan, ang mga dapat
dapat nating sundin o dapat nating ituro sa ating mga estudyante. Kaya dito lamang nagtatapos ang aking talakayan tungkol sa magkungkasanayang pangwika. Yun lamang po at maraming salamat.